Nagtapos ang 3 araw na serye ng public at committee hearings ng Committee on Public Order and Safety ng Bangsamoro Parliament kung saan tinalakay ang iba't ibang panukalang hakbang na nakatuon sa pagpapalakas ng seguridad, proteksyon sa kabataan at pagtugon sa mga umuusbong na hamon sa digital na panahon. Sa unang araw ng pagdinig, sentro ng talakayan ang panukalang institutionalization ng conflict-sensitive planning sa mga proseso ng pamahalaan at ang panukalang regional na curfew para sa mga minor de edad. Iminungkahi ng mga stakeholders ang pagsasama ng mga umiiral na mekanismo sa pagresolba ng sigalot gaya ng negosasyon, arbitrasyon at katarungang pambarangay upang higit na mapalakas ang peace building at community-based governance. Binigyang din ang kahalagahan ng responsableng paggabay ng mga magulang at tagapag-alaga sa ilalim ng panukalang curfew na maglilimita sa paglabas ng mga minor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Samantala, sa ikalawang araw ng pagdinig, tinalakay ng committee ang proposed Bangsamoro Comprehensive Gun Control and Regulation Act. Ayon sa mga opisyal, bagamat kabilang ang BARMM sa may pinakamababang crime volume sa bansa, nananatili itong may mataas na bilang ng gun-related incidents. Iginiit ng mga mambabatas ang pangangailangan ng mas mahigpit na regulasyon, pagpaparehistro at monitoring ng mga baril upang masugpo ang paglaganap ng mga loose firearms at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Tinalakay rin ang panukalang resolusyon hinggil sa forensic examinations at ang pag-angkop nito sa Islamic jurisprudence. Kinilala ng Bangsamoro Darul Ifta ang kahalagahan ng forensic autopsies sa mga kasong kinakailangan upang matukoy ang mahalagang ebidensya at maisulong ang hustisya habang pinapanatili ang paggalang sa mga panuntunang Islamiko at karapatan ng mga Muslim sa agarang paglilibing alinsunod sa kanilang pananampalataya. Sa huling araw ng pagdinig, binigyang pansin ng committee ang lumalawak na banta ng online gambling at iba pang mapaminsalang digital content. Nagpahayag ng pangamba ang mga mambabatas sa epekto nito sa mga pamilya, kabataan at iba pang vulnerable sectors. Kabilang sa mga rekomendasyon ang pagbuo ng Regional Anti-Online Gambling Framework, pagpapalakas ng digital safeguards at mas maigting na information campaign laban sa gambling addiction at online exploitation. Ayon sa CPOS, magpapatuloy ang serye ng konsultasyon at pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya upang makabuo ng mas komprehensibong polisiya para sa pampublikong kaligtasan, kapayapaan at kapakanan ng mamamayan sa Bangsamoro Region. Napagkasunduan ng ating committee na magkaroon ulit ng another committee hearing inviting all concerned agencies. Mag-start muna tayo sa local, sa region, concerned agencies within our region, mga different ministries and agencies and offices to discuss further the online gambling within the BARM before we conduct another hearing inviting the national agencies.